ano yung pakiramdam mo bilang isang PIDEA agent na supposedly na ginagawa mo ang trabaho mo para sa Pilipino para panagutin ang sino man, kay artista ka, kay politiko ka, kung ordinaryong citizen ka, na rumisponde sa report ng mga confidential informante na may mga nagsisinghot doon. Ano yung, nung time na yun, kung maalala mo, ano yung pakiramdam mo na parang sinupil, okay? Sinupil ang iyong trabaho eh. Paano ba ang term dyan? Sinupil ang, kumbaga, pinigil yung dapat na trabaho ang ginagawa mo as PIDEA agent. Nung time na yon na ayaw ituloy for whatever reason, dahil hindi mo pa masabi sa ngayon, dahil nga gusto mong i-reserve yan sa Senate, ano po yung feeling nyo that moment na pinagbawalan kayong ituloy ang pag-aresto o pag-raid dito kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos? Disappointment. Kasi unang-una, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, ginawa yan para sa para sa any person, Hindi walang exemption diyan eh. Kumbaga sa ginawa yang batas niyan para papanagutin sa batas lahat ng tao, kahit na sinong tao. Ginawa po yan para papanagutin, yung mga yun yung nakalagay doon sa prohibited acts, particular doon sa Article 2 ng Republic Act 9165. So bilang ahente, siyempre, ano ba to? Para bang meron tayong may tinitignan doon sa tinititigan, di ba? Kumbaga sa yun yung hanggang sa dumating nga yung point na talagang nainis na ako eh. Nung parang walang nangyayari nung panahon na yun, nung gobyerno na yun. Kaya ako'y lumabas na rin noon. Talagang lumaban ako dun sa sistema. Sabi ko para tayong kunya-kunyarian lang eh. Ang nangyayari parang ina-address natin yung problema sa illegal drugs, parang wetting na lang. 'Di ba? Ang wetting, kumbaga sa kita nyo nag-e-exist kasi nga meron tumatanggap. So ganun din, oo, ganun din sa illegal drugs. So yun, yung disappointment ko bilang ahente. Nagulat talaga ako. Kaya ang unang naging questionin yung tanungin yung PIDEA. Sinabi ko talaga sa kanila, wala akong kinalaman diyan. Nananahimik ako eh. Sa totoo lang, kung talagang titignan mo, ano ang mapapala ko diyan? Kamatayan ang matatamo ko diyan. Kamatayan. Buhay ko ang magiging kapalit diyan. Diyan sa na yan. Dahil unang-una, yung mga dokumento na yan ay naging bahagi lang ng aking trabaho bilang investigation agent. Kahit na sino pa ang inire-report, ako gagampanan ko lang yung trabaho. Ganun lang po ako eh. Kumbaga sa bilang ahente, bilang investigador, nagsisiguro din ako. Kaya kinukunan ko talaga ng sworn statement para pagdating ng araw, meron talaga akong matibay na basihan na talagang galing doon sa tao na nagbigay. Kaya lahat ng mga dokumento na yan nandiyan. Kaya nga sabi ko hindi po pwedeng ganyan. Kailangan may managot. May managot kasi meron nagkaroon ng kapabayaan dyan. Hindi po pwedeng basta ganito na lang. Ngayon, nalantad na yan sa publiko. Nalantad na. Bilang alagad ng batas, magtatanga-tangahan na lang ba tayo? Pati ako, madadali dyan sa lintik na yan. Patawarin niyo ako doon sa na yan. Ha? Kasi baka talungin ako ano ginawa mo? Alagad ka ng batas, bakit hindi mo hinuli? Di ba? Yeah. So ngayon, kagaya niyan, sila nalantad na anong ginawa nila. Di ba? So Sir, dapat dito merong accountability, yung mga may mandato dyan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.